ay purihin ng Diyos na tayo ay muling tatayo sa inyong harapan upang magbahagi ng salita. Manalangin po muna muli tayo. Ama namin Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at aming itinataas sa iyo ang oras na ito na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo ako sa aking pagtayo na mailayo sa anumang mapagkakamali at isaalang-alang ang lahat ng aking mga sasabihin at na ako ay magtiwala lamang sa iyo at hindi sa aking sariling kakayanan. Sa lahat na ito, dalangin ko na naway mapagpala kami ng iyong mga salita. Tagubilin para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iyo ang papuri o aming Diyos sa pangalan ng Panginoong si Kristo Jesus. Amen. Makibasa po kayo sa akin sa Roma 12, talatang 1-2. Romans 12 verses 1 and 2. Maiksi lang po ito. Babasahin ko po sa Tagalog. Pamumuhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na sa inyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos na ating binasa. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin tayong binabagabag ng mga issue na nangyayari sa ating bansa. Lalo na nga, sabi nila ay this is the largest controversy or the largest scale in terms of corruption. Pero alam niyo ba na hindi naman bago yan. In fact, maging nung unang panahon, maging doon sa panahon ng mga Hudyo at maging sa Bagong Testament, sa New Testament, ay palagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos patungkol dyan. Ngayon, bilang mga Kristiyano, kaya po ang aking title is The Ripple Effect, Living Sacrifices in a Broken World. Kasi bakit? Tayo po yung mga mananampalataya ay siyang itinalagang ilaw at asin ng sanlibutan sa isang broken world. Ripon, para lang maintindihan niyo po, I'm sure alam niyo naman yung ripon, pag nagpatak kayo ng tubig, makikita niyo, di ba, pag patak, umiikot siya ng palaki. Ibig lang pong sabihin, tayong mga mananampalataya ay katulad nun. Isang mumunting patak sa sanlibutan, pero tayo ang inaasahan ng Diyos na magiging ilaw ng sanlibutan. Kaya po yung hamon sa atin. Basahin ko lang pong yung sa English yung passage natin sa New Living Testament kasi natuwa po ako rito kasi medyo mas literal yung pagkakatranslate niya. Basahin ko po sa English. A living sacrifice to God. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and a holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will, for which is good and pleasing and perfect. Naalala niyo po, sa aking last na pagpapahayag ay tinalakay natin ang Romans 11. At pag tinignan po natin yung unang bahagi ng Romans hanggang sa 11, ay pinapakita nito kung paano isinakatuparan ng Diyos Ama ang kanyang plano pagliligtas.
At naalala natin, sabi doon sa Romans 6 o Romans 5, na habang tayo ay lulong sa kasalanan, ay minabuti ng Diyos na isugo yung kanyang anak para sa ating kaligtasan. So, ipinapakita nito kung, kaya sinabi niya yung, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Ipinapakita, ano yung mercies na sinasabi niya? Ipinapakita niya yung dakilang plano or dakilang ginawa ng Diyos sa atin, mga mananampalataya. Na, gaya ng tanong ko kaninang umaga, ako man ay nagtanong one time, bakit ang Diyos kailangan bumaba? He is an all-powerful God. Kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. And yet, bumaba siya. Bagaman hindi niya i-give up ang kanyang deity, pagiging Diyos, siya ay nagkatawang tao. Umangkop siya na bilang tao upang damahin ang alin, ang nararamdaman ng kanyang mga tao ililigtas. And in so doing, sabi niya, pag binasa natin ang Matthew, He is God yet He did not require equality with God. Bakit? Kasi Diyos siya and yet nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos Ama. Na siya bilang Diyos, Diyos Anak, ay bababa sa langit at siya ang magbabata ng lahat ng kasalanan o kabayaran ng kasalanan na nire-require ng Panginoon ng Diyos Ama. Na sinasabi niya, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan at siya po yun, magbabata nun. Isa pong misteryo, di ba? Na sinasabi po dito, na ang tinutukoy po dito sa atin is yung appeal ni Paul. Kaya sabi niya, I appeal to you therefore. Anong basis ng appeal niya? Knowing that, alam nyo kung ano ang ginawa ni Kristo sa inyong buhay. Knowing na ang Diyos ay bumaba, nagkatawang tao, at binata niya yung dapat sa atin. Sa mga taong pananaw, palagi natin nakikita natin yung pasakit niya, yung karumalduman na dinanas niya sa kamay ng kanyang mga mamamayan o kababayan na Hudyo. Pero sa malaking pananaw, ang dapat nating tingnan is, ito ang hinihiling na katwiran ng Diyos. Ito yung hinihiling na justice ng Panginoon. Kailangan may isang mamatay na walang kasalanan para matubos ang kasalanan ng sanlibutan at ng mga taong kanyang ililigtas. At sino yun? Siya yun. Siya po yun. Si Kristo. Kaya gano'n na lang ang appeal or ang exhortation ni Paul. Ginamit po dyan sa salitang Greek ay parakleo, so ibig sabihin, earnest, masidhing pamamanhik. Namamanhik siya ng gusto sa mga, kanino po? Sabi niya, brothers, so malinaw pong pinapatukulan dito ay mananampalataya po lang. Okay? Both the Gentiles and both the Jews. Kasi naalala natin sa mga unang bahagi ng Roma, palagi may paghahalin tulad Jews and Gentiles. But this time, he's referring to both. Regardless of kung saan sila nanggaling. So yun po yung kanyang, sabi niya, earnest plea. Brothers, all believers, lahat tayong mananampalataya ay tinatawag saan? To be holy, committed, humble, loving, and conscientious people of God. Bakit daw po? Bakit? Because of God's mercies. Immeasurable mercies. Ano po yung, tinanong ko kayo last time, ano pagkakaiba ng mercy at saka ng grace? Grace is undeserved gift. Ano yung undeserved gift? Kahabagan tayo ng Diyos. Hindi naman tayo dapat kahabagan eh.
Hindi man mahirap sa Diyos na itulak tayo at sabihin, you deserve all of you to go to hell. But because of His what? Mercies, immeasurable mercies. Ginamit po ay mercy sa plural. Kasi bakit po? Hindi po natin mabilang ang ginawa ni Kristo para sa ating mga mananampalataya. Kaya yung appeal ni Paul, kaya siya may therefore because dahil sa laki ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa inyo, ako ay namamanhik sa inyo mga mananampalataya, Hudyo at Hintil. Na i-offer nyo ang inyong mga katawan. Yun po ang sinasabi niya. Sabi po ni John Stott sa kanyang libro na The Message of Romans, God's Good News for the World, there is no greater incentive to holy living than a contemplation of the mercies of God. Contemplation po, kung kayo po ba sa mga busy oras at araw nyo, naranasan nyo bang umupo at nakatulala at nag-iisip? Naranasan nyo po ba yun? You are doing some reflection. Uupo kayo, sabihin nyo, bakit nga ba? Ano nga ba nangyari? Ba't nga ba ako nakarating sa ganito? At tinitingnan nyo kung paano throughout the years, nandito na kayo. At mga kayo, sasabihin nyo lang, dahil sa biyaya ng Diyos. We will not be here without the mercies of God. Kung hindi kinaloob ng Diyos, kung hindi niya itinulot. Isang kapatid ay lumapit, sabi niya, nag-struggle. Magpasalamat ka na nag-struggle ka. Kasi ibig sabihin, conscious ka pa. Teka muna, mananampalataya nga ba ako? Kasi baka mamaya, at yan ang inuutos sa atin ni Peter, make sure of your election and calling. Baka mamaya pagdating sa dulo, pag nakaharap na tayo sa Diyos, peke pala tayo. Fake news pala, so hindi pala tayo totoo. Be thankful. Fear is not abnormal. Abnormal ang fear kapag kinain ka ng fear. Fear is healthy if it leads you to Christ. Kasi natatakot ka eh. Then ito magbubunsod sa'yo, Panginoon, mananampalataya ba talaga ako? Yung bang kinikilos ko sa pang-araw-araw, ako ba ay talagang nakikitaan mo? At yan ang appeal ni Paul. Sabi niya dahil sa laki ng kahabagan na tinamasa nyo mula kay Kristo. Nararapat lamang, ito yung sagot, present your bodies as a living sacrifice. Pag binasa niyo po yung Romans 3:13 and the following, unang-una dyan pinakita kung ano tayo before. Basahin ko po yun. 3:13, ano po sabi niya? Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagdadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang kanilang mga landas. Yan po tayo. Yan po tayo. Bago po tayo tinawag ng Panginoon. So ano pong hinihingi sa atin ngayon? Bilang tayong mananampalataya na, tayo ngayon ay hinihiling ni Pablo. Sabi niya na ngayon ay ialay natin ang iba't ibang bahagi ng ating katawan bilang instrumento ng righteousness or kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito, then our feet will walk in His path
Our lips will speak the truth and spread the gospel. Our tongues will bring healing. Our hands will lift up those who have fallen and perform many mundane tasks. Our arms will embrace the lonely and the unloved. Our ears will listen to the cries of the distressed, and our eyes will look humbly and patiently towards God. Hinihiling po tayo ang buong katawan. At dito nga, nasabi pa ay we are priestly people. Kung dati, nung lumang panahon, ang priest ay nag-aalay, ngayon, nire-require tayo, hindi lang mag-alay, but rather, ialay ang buong buhay. Buong pagkatao. Isip, mata, tenga, kamay, paa. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi niya, ito lang yung pinakamaliit na magagawa natin para kay Kristo. Sukli sa isang napakalaki pagpapala at biyaya na tinanggap natin na hindi naman dapat natin tanggapin. At sabi doon, yan lamang, sabi niya sa Romans 12, sa uling bahagi, sapagkat nakasiyasiyan sa Diyos na sa inyong makatwirang paglilingkod. Sa English, sinabi doon ay, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Sa New Living Testament, sinabi niya, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This truly the way to worship Him. Yun ang kapamaraanan kung paano natin sasambahin ang ating Diyos. Unang-una, individually, bawat isa, at sino? Tayo buong iglesia. Na ang ating mga katawan ay iaalay natin ng buong buo sa Diyos. Para saan? Sa kaluwalhatian. Para i-advance yung kanyang gospel. Ano po yung key point number 1 dito? Yung presenting our bodies. Ito daw po ang foundation for understanding how personal transformation begins by surrendering one's life to God as an act of worship and obedience. We surrender everything. Lahat. Wala pong matitira. At ito lang daw po ay yung pinakamaliit na magagawa natin. Sukli sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. No wonder, yung salita po na grace, sa Greek ay charis, at ang gratitude ay charis din. Pareho lang. We receive the grace, and our response, our gratitude, is to offer our bodies to God. As simple as that. Simply said, hindi po ganun kadaling gawin. Bakit? Ano po ibig sabihin nun? Lahat. Ngayon, para po natin makita, mas practical, bakit nga ba? Kasi hindi na natin pag-aari ang ating katawan ngayon. Tayo ay pag-aari na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan natin ngayon ay binili, pinayaran ng dugo niya. So we are no longer living on our own. We are now a slave, doulos to Christ. Kanina pinag-aaralan natin, magkaiba yung servant at slave. Yung servant, medyo nakakaangat pa yun. May bayad pa yun. Yung slave, wala. We are now a slave to Christ. Kaya nga minsan, kaya na sinishare ko kanina, even sa pagtayo, kung ang pagtayo sa harapan ay para sa kaluwalhatian ko, kasalanan sa Diyos yun.
kahit ang paglilingkod sa harapan ng Diyos ay pwedeng maging kasalanan kung hindi ito ginagawa ng para sa Panginoong Kristo. So, susunod po natin, pangalawang topic po natin is yung verse 2a. Ang utos po sa atin ay i-resist. How to resist conformity. Romans 2a, 12:2a. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Sa New Living Testament, sabi niya ay, do not copy the behavior and custom of this world. Conform. Tayo po mahilig manggaya. Tama po ba? Pagka nakita natin, lalo na, halimbawa, hindi pa tayo mananampalataya, kung ano makita natin doon sa kabilang bahay, pipilitin natin kayahin. O kaya naman, mahilig tayo, kung hindi man natin literally ginagaya, tayo ay nagpapatronize. Bawa po, mahilig, gusto nating laging tumawa. So papanoorin natin yung mga comedian na kahit pagka na-realize natin, yung kanyang pagpapatawa ay hindi tama kasi panlalait. Pero, yan po kasi tayo eh. Sabi ko sa asawa ko, pwede ko bang gamitin yung sa babae kasi ang babae ang sa fashion eh. Mahilig kumopya eh. Kaya sabi niya, pati naman lalaki, mahilig din sa fashion. Yes. Napapansin niyo ba na mahilig din tayong kumopya na sa kadalasan, sa pagkopya natin, di naman akma. Kasi tawagan tayong baduy. Kasi pag nakita natin maganda, pipilitin natin kopyahin. Halimbawa, mahabang damit. Eh, maliit ho kayo eh. So, hindi pwede yung mahabang damit sa inyo. So, pipilitin yung kopyahin. O halimbawa, ako naman, mataba ako. So, dapat ang suot ko, ang stripes ko patayo. Hindi pa pahalang. Dahil lalo po akong lalapan. Okay? Pero dahil tayo ay mahilig gumaya, nature po natin yan. In fact, kahit sa Old Testament, pinangaralan ni Moises at inutusan ng Diyos si Moises nung sila ay dadalhin na saan? Sa lupang pangako. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? God's word came to Israel through Moses. You must not do as they do. In the land of Canaan, where I am bringing you, do not follow their practices. You must obey my laws. Bakit niya sinabi? Because that's our natural propensity. Mahilig tayong kumopya. Pagka nakita natin, ito yung trend, gaya rin. Kahit hindi naman kaya. Kasi hindi ka in. Out ka. Outcast ka. So, at yan ay, naalala niyo siya, sabi ko last time, di ba? Yung sa anak ko, nangihingi ng ano. Kasi lahat naka-iPhone eh. Eh sabi ko, 7 years old ka pala, bibigyan kita ng iPhone. Kasi, ang realization ko doon, mas nape-pressure kasi yung magulang kaysa doon sa anak. Yung anak naman ko, tutusin. Wala, tinanong lang niya kasi nakikita niya yung kaklase niya eh. Eh dahil sinabi nung anak sa magulang na pressure, kawawa naman yung anak ko. Bibigyan niyo rin. Yun yung conformity. Ano po tayo ron? Wag po nating i-excuse ang ating sarili. That's our natural propensity. That's why we are being warned. Warned of conforming. Pangalawa, sinabi din po ito sa New Testament, Sermon on the Mount. Anong sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo? Sabi niya, do not be like them. We are not to be like a chameleon which takes its color from its surroundings. Tandaan niyo po, mananampalataya tayo. So pag tayo po ay lumabas na, baka pag may nakakita sa atin, hindi na ma-distinguish, mananampalataya ba siya o ano? We are being warned. At ako po, gaya ng aking sinabi ko sa inyo sa prayer meeting, kahibla lang po yung kahibla lang yung difference para malaman nyo, you are already conforming.
Because we have our own desires. At ang desires din natin, dapat alam natin, makasalanan. Ang lagi nating ginugusto ay evil desire. That's our nature. No wonder Paul is saying, do not conform because it's so easy to conform. I'll give you an example, very classic. Maraming bata nagpapakamatay dahil sa grades. Because ang standard sa school is, pag wala kang honor, wala ka. That is becoming the trend. So ngayon, yung bata nag-pressure. Kasi ibig sabihin, kailangan para i-respect ka, nandoon ka sa top. No wonder, pinalaki tayo may competition. Kaya pag sa loob, ay hindi ako papayag na siya, mas malaking kinikita niya sa akin. Kailangan mas matataasan ko pa siya. Because we are easily conforming to the system of the world. And sometimes, yung pong mga bagay na yan ay naku-quote or naka-blanket na itatago na parang hindi naman masama. Masama ba na mag-excel ang bata? Hindi. Masama ba na mag-excel sa trabaho? Hindi. Kailan siya nagiging masama? If you are now competing and if you are deciding that the other person should be subordinate to you. Kaya may bad politics sa office. Kasi gusto mo, hindi po pwedeng siya mas mataas sa akin. Tagal ko na rito, nauna ako dito eh. Kanina, si Pastor, pagpasok mo sa sistema, yan ang sistema, anong gagawin mo? Pag hindi ka sumama, adi mawawala ka. Kaya lang sabi po, natin is, tayong mga Kristiyano, ang ating Christian ethics ay directly going against the system ng mundo. Kaya ang tanong sa atin is, kung tayo ay hindi nararamdaman at parang pareho lang tayo, then ibig sabihin, tayo ay namumuhay na kapareho ng mundo. Sapagkat kung tayo po ay tatayo bilang asin, asahan niyo po, may opposition kagad. Sabi niyo kanina, ang titulat sa atin kanina ay sometimes magiging unjust yung ating suffering that is already expected. Dahil nire-require tayo na sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, ialay mo ang iyong sarili kay Kristo. Present your bodies as a living sacrifice. Your whole body. So kaya po dito, ano pong sinasabi dito? This world means, di ko na po ito i-discuss. This world is yung ating kasalukuyang mundo. Okay? Then, sabi niya, but be ye transformed. The other term for that, scientific, is metamorphosis. Ibig sabihin, magbabago tayo ng anyo, magbabago tayo ng ating pagkatao, ang ating character, ang conduct, ang ating standard. At kanino natin siya ipapattern? Ipapattern natin siya kay Jesus Christ. Kaya lang, malaking problema po is, itong dalawang value system na to, yung kalooban ng Diyos and of this world, ay kailanman hindi magtatagpo. Kumbaga sa mata, hindi magtatagpo ang mata niyon. Laging magkasalungat yan. So, ito po yung challenge sa atin. Mabigat po yan. Okay? They are in direct collision to each other. Hindi kailanman magkakaroon ng alignment ang mundo natin. At nakikita na natin, di ba? Naririnig po natin sa TV yung issue. Ang tanong ko nga, may malinis pa ba doon sa lakas? Meron pa bang hindi nabahiran doon sa nagsasalita?
Mahirap pong humusga, pero syempre, tanong niyo yun, di ba? Eh kung sistema yan eh, sino pang hindi nakatanggap? Kasi dalawa lang po yan eh. Either actively, nag-participate ka, or passive. Meaning, hindi ka naman involved, pero dinaanan ka ng pera. Ang gagawin mo? Sabi mo, hindi, ayoko yan eh. Yung ganun ba sila? Yan po yung katotohanan sa atin. Pero ano pong nire-require? Kasi bakit? Ang inaasahan lang po, nalalaban dyan, at tatayo ay sino? Ang Kristiyano. Yan po mahirap. No? Tayo po ang inaasahan tatayo. Walang iba. Hindi nyo siya aasahan. Kasi they are part of the world. And we are. Later on, as we apply, of course, ibababa natin yung mas mababaw. Di man tayo kailangang umabot dun sa ganong kalaki. No? Pero sinasabi lang po dito is, sa mga Kristiyano, sa atin, this means consistently aligning our thoughts with God's Word, which subsequently influences our actions and decisions, contributing to kingdom advancement. Pero pagbilis po na pag-apply. Sa trabaho, pag namili tayo ng trabaho, iisipin agad natin, paano ito mag-glorify sa Panginoon? Kasi may gift tayong binigay sa atin eh. Paano pagpunta natin doon sa work, tayo ay masasalamin, nakakaiba sa lahat. Magaling, yes. Nag-excel, yes. Pero iba, pamantayan. Ang sabi, then this will be the one, these actions, this behavior will bring these people to Christ. Yun po yung ating testimony, the strongest testimony. Of course, we have to share the gospel, but they're looking at how we are behaving. Sa bahay po, di po ba challenge yan? Meron po kayong kasambahay, asawa, anak, na hindi pa mananampalataya. How do you bring them? By standing up and living the principle of how God wants our lives to be. A classic example will be, pagka nagkakaroon ng struggle sa loob ng bahay, paano natin siya hinahandle? Kasi nakatingin yung bata. Nagpapanik ba tayo? Di na tayo magkanto-tuto kung anong gagawin? O sinasabi natin na ang lahat ng bagay na nasa kapamahalaan ng Diyos. We just have to wait. There are times God are telling us to just wait. Be still. Wala na po tayong kakainin. Be still. God will provide. Pag may differences, paano natin hinahandle? Nakikitaan ba tayo ng pag-ibig doon sa ating anak? O nakikitaan ba tayo ng pag-ibig doon sa ating asawa na hindi mananampalataya dahil iba ang kanyang pananaw? Na-extend ba natin? Nakokontrol ba natin ang ating galit at inis? Or we burst out and then we're acting as if, sabi ko, nag-conform na, baka nalito na yung bata. Ano bang difference ng Catholic at ng Kristiyano? Kasi nagmumura din siya eh. Hindi niya na ngayon makita. Number 3, 3 puntos lang po ito. Anyway, I missed out this one, the transformation. So, and then paano daw po tayo mag-transform? Paano magbabago ang ating pananaw, ang ating standard? Paano magbabago ang prinsipyo? Paano magbabago ang ating kilos? Simple lang po ang sinabi ni Pablo. By the renewing of your mind. Bakit renewing? A renewed mind, pag nagbago ang inyong pananaw at isipan, tandaan niyo palagi, ang behavior, ang action naka-anchor sa pinapaniwalaan.
Hindi po pwedeng magbalik, hindi po pwedeng magsalungat. Kung ano ang pinapaniwalaan nyo, yun po yung gagawin nyo. Kaya halimbawa, kung naniniwala kayo na part ng struggle ang buhay Kristiyano, hindi po kayo magkukomplain. But you will grow. Pwede po kayo mag-grow. Sabihin nyo, ang hirap, pagod na ako. Pero you don't complain. Because why? We know that being a Christian ay kakambal ay suffering. Kasi alam natin na si Kristo man mismo ay dumaan sa ganon. Kaya ng sinasabi kaninang umaga, may lumabas bang masama sa bibig niya? He is God. He could have sent a legion and say, wipe out these people. Pero walang namutawing masamang salita sa kanyang bibig. Siya ay nagpasakop sa kalooban ng Ama. Bagaman ang panalangin niya, kung luluubin mo, huwag ko nang daanan ito. Pero kung itong kalooban mo, at yun po ang kanya sinunod. So, renewing of our mind. Kaya lang, paano po sa practical na sense? Paano po ba nare-renew ang ating isipan? Kung hindi pa malinaw sa atin ang gospel, magbasa po ulit tayo. One is the gospel. Naiintindihan ba natin ang gospel? Balik tayo sa message ng gospel. Na ang Diyos, dahil sa kanyang malabay na pag-ibig sa kanyang mga nilalang, ay minabuti niya ang kanyang anak ay ipadala sa lupa at magkatawang tao. Na siya ang magbabayad ng kasalanan ng kanyang mga pinili. Na siya ay papatayin, paparusahan, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay na maruli. So what can we learn from that? That our model, Jesus Christ, went through that same process. And we have a model we have to look towards, to look into. Okay? Then number 2, the power of the Holy Spirit. Kaya lagi pong sinasabi, dapat nating maalala at laging isipin, kung ako man or kayo ay nakakatayo at ngayon ay kasalukuyang humihinga, dahil yan sa biyaya ng Diyos. At dahil nandoon ngayon ang bumuhay at nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So kaya sabi ko, itong mensahe na to ay para sa mananampalataya. Dahil kung hindi po kayo mananampalataya, hindi po ito nag-a-apply sa inyo. All of us here have the power of the Holy Spirit. One brother is asking, Deacon, paano ko pa malalaman? Paano po pagka natatakot na ako kung totoo yung kaligtasan ko? Bumalik ka lang ulit kay Kristo. Ano ba yung sinabi ni Kristo sa iyo? Ano ba yung pangako ni Kristo sa iyo? Sabi niya, huwag kang maging maalam sa sarili mong kakayanan. But rather, palagi kang dumipende kay Kristo. Isa lang po lagi ang pupuntahan natin, si Kristo. Kaya dito po, to summarize is that yung point number 2, ang mga Kristiyano, ang ibig sabihin po nito is, kailangan consistently naka-align ang ating diwa, ang ating isipan sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi po natin binabasa, ano pong i-align natin? Or kung hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos, paano tayo mag-align? Which subsequently, sabi dito, kung alam natin, ang diwa natin lagi naka-align sa salita ng Diyos, subsequently, i-influence nito ang ating behavior, yung action, decisions. At tayo ngayon ay actively magko-contribute sa pag-a-advance ng kingdom. In what way? By proactively sharing the gospel and living the life of a true believer. Nagtuturo, and at the same time, nasasalamin ang buhay. Hindi po kabalintunaan. Hindi nag-go against.
Ngayon, may struggle po ba? Yes. May struggle tayo dyan. Kasi hindi naman tayo pagdating na tinawag ng Diyos, mature na kaagad tayo eh. Meron tayong mga agam-agam at hindi agad natin naaabot ang lahat. Pero the key point here is, we will never get to full maturity kung hindi natin inaaral at hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit po, sabi dito, yung salita ng Diyos, yun ang sword niya. Yun yung ginagamit niyang pag-apply. Paano ba tayo dinidil ng Holy Spirit? Through the Word of God. Ano bang ginagamit niyang pang-convict? The Word of God. Ano bang ginagamit niyang pang-encourage? The Word of God. But if we don't know the Word of God, it's empty profession. That's why when we encounter, in fact, sabi ko doon sa experience, kahibla lang pala yun, na dahil yung propensity ko o tayo bilang makasalanan, ang dali lang lumigwak. At ang realization ko is, kaya lang pala akong hindi nagkakasala. Bakit? Dahil pinipigilan tayo ng Diyos. At paano niya gagawin yun? Dahil pinapaalalahanan tayo ng salita niya. Pag hindi malinaw sa atin yung salita, paano nyo ngayon i-recognize yung decision whether this is the right or the wrong decision? Everything is vague, malabo, hindi malinaw. And then before we find it, we are now treading the wrong path. Sabi nga nila, at ako personally, sa experience ko sa kasalanan, malalaman mong malayo ka na sa Diyos kasi, malalaman mong nagkakasala ka na kasi malayo ka na eh. Hindi mo na siya naririnig. Kasi bakit? Napakabilis lang po, kaya sabi, be transformed. Ang bilis lang po mag-decide, sabi, itong alam ko. Saan nakadepend? Sa sarili ko kakayanan. Sabi mo, hindi. Ang Diyos naman ang bigay sa akin ng gift eh. But did you pray for it? Are you sensitive to the provisions? For the providence? Are you seeing exactly how things are happening in front of you? And were you able to identify that this is where God is leading me? Okay? So, third point po, revealing God's will. Ito yung verse 12-2b. That by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. In New Living Translation, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sabi dito, only a renewed mind can test and approve. O ibig sabihin, only a renewed mind can discern, appreciate, and obey the will of God. Only a renewed mind. Ito ang sinasabi niya. The Word of God is the sword of the Holy Spirit which acts as an objective revelation of God's will. Ang salita ng Diyos, ang salita niya, yun yung kalooban niya na ginagamit ng banal na Espiritu para i-apply sa atin, sa pang-araw-araw nating desisyon. At sabi dito, ito po yung stages of Christian moral transformation. Number 1, our mind is renewed by the Word and by the Holy Spirit. Siyempre, tayo ay pinanganak, so ibig sabihin, pinanganak na muli, pinapanahanan tayo ng banal na Espiritu. At dala-dala natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Number 2, then we are able to discern, nakikita natin ang tama at mali, and desire, hinahanap na natin ang kalooban ng Diyos. And number 3, dahil doon sa dalawa, we are increasingly being transformed. Nababago ng nababago. Ini-explain ko kanina kay Titus, yung pagbabago,
Iba-iba tayo ng level ng pagbabago. Depende sa pag-a-apply ng salita ng Diyos sa atin. Kaya minsan, sa kanya ay parang malabo because hindi pa niya totally na-appreciate. Kaya nandoon ang ating patience. Nag-extend tayo ng pagtitimpi sa kanya or pagtuturo. Mas Titus, lahat dinadaanan yan. Ang lahat ng mananampalataya nag-uumpisa dyan. Nandoon yung doubt. Pero as you get to know God, sabi ko, well, tama yan, direction mo. Bakit? Na natatakot ka. Kasi yung takot na yan, ang magdadala sa iyo pabalik kay Kristo. Pero kung yung takot ay sinasarili mo at sinasabi mo, ikaw ang magsusolve, then that's the sign now that you are actually drifting away mula sa katotohanan. Nakikita niyo po yung dalawang verse lang po yan, verse 1 and 2. Pero ano pong itinuturo niya sa atin? Na una, ang pamumuhay sacrificially as a transformed believer. Ina-amplify daw po nito ang pagmamahal ni Kristo at ang katotohanan sa buong mundo. At ito ay nagkikreate ng ripple of changes na naglilid sa ibang tao para lumapit kay Kristo. Yung pagtayo natin, nakakaiba sa kanila. Having a transformed life, nasasalamin nila sa atin na itong taong to ay kakaiba. At sa kabila ng kanilang kalupitan, kanina pinag-aaralan natin, masasalamin nila sa atin, ando doon yung pagpapakumbaba, pagtanggap. And this behavior, coupled with us proactively sharing the gospel, will lead them to know Christ. Di ba yung sasabihin na, ano mo kakaiba siya? Hindi ko siya naiintindihan. Napaka-strange. Minsan sasabihin pa sa atin, ano mo parang may saltik siya, no? Kakaiba yung galaw niya. Kasi kakaiba talaga tayo. Ang pagharap natin sa problema, hindi tayo tatayo sabihin natin, we can't bend the law at para ibalik ang pera. Hindi po tayo ganon. Ang sasabihin natin is, masakit man, pero may proseso. Merong itinalagang gobyerno at policy to go after these people. What do? We pray for these people. Lahat sila. Ipapanawagan na natin na nawa ang ating mga leaders sa gobyerno ay mamulat sa katotohanan. Hindi tayo magiging instrumento ng panggugulo. So ngayon, sasabihin sa atin, KJ ka naman Killjoy ka Hindi ka marunong makibagay. Lahat kami nasa labas na, so kayo na lang ang wala sa labas. Lahat kami nag-aaklas na, so ano kayo? Ano ba stand nyo? Okay? So yan po ang sinasabi sa atin. Na ang sinasabi sa atin is, at the end of the day, yung goal ng transformation ng believer ay para i-discern kung ano yung tama at mali, kalooban ng Diyos, at gawin ito. Para saan? Para sa ikaluluwalhati lang niya. At ito, pag ginawa natin, as a community, we will bring these people to Christ. So sa mga kapatid, sa pag-a-apply po, iba-iba po tayo ng tinatawag na vocation or ministry. Hindi lang po lahat nasa loob ng iglesia. For some, ang ministry niyo po nasa school kayo, nag-aaral. Paano kayo tatayo na ang sistema sa loob ng eskwelahan ay competition, chismis? Tatayo po kayo proactively. Instead na makikisama, kakausapin niyo po ang bawat isa, sasabihin niyo ay, alam mo, hindi nakakatulong yan. Pagtayo niyo po, asahan niyo, branded kayo. Pero yun po ang tinatawag sa atin Maninindigan tayo bilang mananampalataya. Sa trabaho, malulupit ang mga amo natin Tawag nga namin slave worker kami, as in, tapos yung boss namin, ganun talaga
Hindi pa natatapos yung meeting, may naka-ready na ulit na meeting. Tapos in 30 minutes, you have to present. Ganun po talaga. Pero anong nire-require sa atin? We have to be diligent. We have to patience. We have to excel. Alam mo, pag binabalikan ko po yung training ko, sabi ko salamat kasi yung pressure, pagkain mo siya sa umaga, lunch mo siya sa tanghali, sa after lunch, ano mo lang ulit siya, merienda. And yet, you can handle everything under pressure, not because tayo magaling, but bakit? Kasi sabi natin, Diyos ang magtatawid sa atin ito. So mga kapatid, yan po ang hamon sa atin. 2 verse, sabi niya, tayo ay mamumuhay na sinasaalang-alang ang ating mga sarili, ang lahat ng bahagi ng ating katawan, upang makita ng mga taong nakapaligid sa atin at upang tayo ay magkaroon ng positive effect sa kanila. Kung kayo ay nasa negosyo, papakita natin sa kanila. Ako po, to share briefly, initially, ang pangalan ng company namin, FJ Gold. Para naman, masyadong So, I requested, I'll replace it. Elios Mercy. Elios Medical Incorporated. Kasi bakit po? Kasi ipinapahayag ko sa aking mga partners na we are recipient of so much grace and mercy. And in return, our job is to make our medication and devices accessible to the patients. Napag-aralan ko na po siya. Ang presyo ng mga binibili nating gamot at devices ay namumultiply times 10. So I have to devise a way where this becomes accessible to you. Pag nilabas ko po, share ko sa inyo kung paano yung mechanism. Because I've learned it, how to do it. That a 1,000 peso product can be sold at 500 or 400. You just have to cut the different channels. Pero yung sasabi ko po, di ba, kailangan natin tumayo eh. Alam niyo po ba na sa negosyo namin, hindi lang po yung nangyayari sa DPWH. Sa lahat po, may bibili sa amin, ito ang amount, sasabihin, doblehin mo kasi yung isang kalahati akin, pero ito lang presyo. Yan po ang mundo. Kaya kailangan nyo tumayo. Sabihin, no, I can find another client. I can find another customer. And I have to change the mindset of my shareholders. Kasi at the end of the day, they could not understand me. To them, is to earn money. I said, no, is to give service. Money just comes after the service, the ministry. God has its own way of making a company profitable. If you adhere sa totoong calling, ang calling ay mag-minister, hindi kumita ng pera. Pag nakapag-minister at nakakatulong, natural pagpapalain ng Diyos. Kasi kapamaraanan, yan ang pananaw natin. Ang bawat mananampalataya ay ginagamit para i-advance yung kanyang kingdom. Dapat yun ang makita natin. Kasi sabi natin, transform lives. That we see ourselves as a tool. And for us to do that, the first thing we have to sacrifice is our body. Kasi hindi tayo gagamitin ng Diyos kung may nakikita mali sa atin. At ang pananaw natin ay hindi umaayon sa mas malaking plano. Bawat isa sa atin, regardless of where you are, what you do, you are an instrument of the gospel. You don't have to preach here.
Take a look at home. If you live your life in accordance to God's will, masasalamin niya na nakatingin sa iyo sa loob ng bahay. Pero dahil makasalanan tayo, mananampalatayang nangyayari sa atin, mananampalatayang pareho, pero nag-aaway pa rin tayo sa loob. Because we are sinners. Okay? So yun po yung challenge. Ilagay natin yung ating sarili, at sabi doon sa unang part ng message is, tingnan nyo kung ano ang biyayang tinanggap nyo. Doon tayo mag-start. The mercies that we receive. Ito naman ngayon ang magdadrive sa atin to obey God and be an effective instrument wherever we are. Business, at home, at school, saan pa? Community. Nahirap po mga kapatid, tumayo. Kaya lang, anong binalik niya ulit? Napagtagumpayan ko ng lahat yan. All you have to do is, put your trust in me, Jesus Christ. I have conquered the world. There's nothing I cannot do. So with that, let's close in prayer. Ang namin Diyos, salamat sa katotohanan na iyong binigay sa amin. 2 verse, yet puno ng katotohanan na kung saan ay pinapakita nito sa amin ang nararapat na response o pagtalima ng totoong taong naligtas. Sapagat dito ay sinasalamin ang aming gratitude, ang buong-buo naming pagpapasalamat sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming buhay bilang mga tinawag mo at bilang mga kakasangkapanin mo para sa pag-advance ng iyong gospel, ng iyong kingdom dito sa mundo na punong-puno po ng kabalintunaan, punong-puno ng kasalanan. At salamat din sapagkat hindi na yan bago sa amin. Malinaw na sa amin na yan ang mundo na aming ginagalawan. At malinaw na din sa amin na bilang mananampalataya ay inaasahan mo kaming tumayo at maging ilaw. And that we are willing to offer our own lives regardless of the cost because it cost your very life to save us para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Sa lahat na ito, Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon si Kristo Jesus. Amen.